God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Again, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Alam alam niyo po sisimulan ko yung preaching na ito sa katotohanan na ito. You cannot embrace what God has not given you. Hindi mo po puwedeng yakapin ang bagay na hindi binigay ng Panginoon sa'yo. And God has not given us the spirit of fear. Malinaw 'yan sa kanyang salita. Sabi diyan, hindi spirit of fear ang binigay ng Panginoon sa'yo, but He gave you power, He gave you love, sabi din diyan, and self-control, and a sound mind. Alam po natin lahat, a lot of verses in the Bible, actually, ang Bible is, rich in verses na nagsasabing, "Do not be afraid." Nagsasabi ng, "Stop, living scared." Nagsasabi ng, God wants you na 'wag kang matakot. That God wants you to be brave enough na ayaw ng Panginoon na natatakot ka. Amen? Kung, ise-search niyo po, there's a lot of verses na nagsasabing, "Do not be afraid." God does not want us to be afraid, but the truth is, fear, so many times nare-restrict niya tayo. So many Christians, ang mga Kristiyano madalas hindi pa din nakakaligtas sa spirit of fear. And si Satan, ang focus niya dayain ka. Ang focus niya takutin ka. Ang focus niya lagyan ng takot ang puso mo. Kasi alam ni Satan na kapag ang puso mo ay restricted by fear, yung faith mo cannot take place. Amen. And alam ni Satan that you cannot move mountains when you are afraid. Alam ni Satan that you cannot do impossible when you are afraid. Alam ni Satan na mawawala ang pananampalataya mo when you are paralyzed by fear. And today, in Genesis, we are looking at the story of how someone got scared and paano yun nakaapekto sa kanyang buhay. So, this is not about, salvation story, ganyan. I mean, related siya sa salvation na, but yung, 'di ba mahal na araw ngayon? Actually, um, araw-araw naman dapat mahal na araw, 'di ba? Araw-araw dapat, nare-remember natin yung pagkamatay ni Lord for us. So, ayun. So, hindi siya related kung ano man yung season ngayon. So, I hope and pray that this message would be somehow speak to us and transform our lives and encourage us today. So let us pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon. We thank you for the opportunity to hear your word once again. Lord, ang dalangin namin, buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang aming mga tenga, buksan mo ang aming mga mata, Panginoon, na marinig ng puso namin, Panginoon, kung ano ang nais mong sabihin sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So the story na pag-aaralan po natin is about Jacob. Meron po sa inyo familiar na with Jacob, alam niyo na yung story, may konting background kayo or marami. So with the story of Jacob, with the story of Esau, with the story of Isaac. So si Isaac yung anak ni Abraham, right? Some of us familiar with the story. Puwedeng yung iba po ay hindi. For the benefit of everybody, ikukuwento ko na lang po sa inyo. So, ang story po, si Jacob had been a fugitive. Si Jacob, he ran away. He escaped from his brother, from his family,
tumakas siya sa kanila, naglaya siya sa kanila. So, umalis siya sa poder ng mga magulang niya. Umalis siya sa vicinity ng kanyang, kapatid because he was a cheater. He was a deceiver. He was a cheater. So, hindi ikaw, si Jacob. He was a cheater. Baka magkamali po, eh. Si Jacob was a cheater and he is, running away from home kasi alam niya na niloko niya yung kanyang kapatid at niloko niya yung, kanyang mga magulang. Ang story po kasi, they are twins. So, si Iso, ang unang lumabas. Kasi gano'n 'di ba? Kung sino ang unang lumabas sa kambal, yun ang considered na panganay. So, si Iso naging panganay sa kanila. But si Jacob, gustong-gusto niya yung birthright. Gustong-gusto niya yung status and position na maging panganay because back then, sa generation nila, sa story nila, kapag panganay ka, may special blessing na binibigay ang Panginoon sa kanila. So, dahil si Jacob, gustong-gusto niya maging panganay, actually, yung hidwaan nilang magkapatid nagsimula pa sa womb ng nanay nila. Nasa womb pa lang sila ng nanay nila, nag-uunahan silang lumabas. Dahil gustong-gusto nila maging panganay. Imaginin mo, baby pa lang nag-aaway na sila, no? And then, dumating yung point na matanda na yung tatay nila, si Isaac. Ang sinabi ni Isaac, kailangan ko ng i-bless si Esau. Kailangan ko ng, ipasa yung blessing kay Esau. Kasi puwede na akong mamatay dahil matanda na ako, mahina na ako. Actually, sabi sa Bible, malabo na yung mata ni Isaac. So, nung nalaman ni, Jacob na ibi-bless na si Esau, dahil gustong-gusto niya yung birthright na yun, ang ginawa niya, nagpanggap siya yung kapatid niya. Nagpanggap siyang si Esau. Ang sabi pa sa Bible, naglagay pa siya ng skin kasi balbon si Esau. So, naglagay siya ng skin para 'pag hinawakan siya, kasi siyempre twin sila, tapos malabo na yung mata ng papa nila, siyempre, may possibility talaga na madaya niya. Naglagay lang siya ng skin para 'pag hinawakan siya, ang isipin ng tatay niya, siya si Esau. Pero ang nangyari 'no, nung si Esau darating na dun para i-bless siya ng tatay niya, dinaya niya din yung, kapatid niya. Bribe niya yung kapatid niya na so ang ginawa ni Jacob, um, sopas kapalit ng iyong pagkapanganay. Dahil sa soup, sa sabaw, ganyan. Because is nung nung dumating si Esau dun, he was so hungry that time, gutom na gutom siya. Sabi sa Bible, tinake advantage ni Jacob yung pagkakataon na yun. Gutom na gutom siya, sabi ni Jacob, ganyan. So, ang ginawa ni Jacob, "Sige, kapalit ng pagkapanganay mo, bibigyan kita ng mabango, mainit at masarap na sabaw." Ganyan. So, si Esau, out of desperation, out of pagkagutom, out of starvation, ginawa niya, bumigay siya sa pain ni Jacob at ang nangyari, nagtagumpay si Jacob. Nakuha niya yung birthright na dapat para kay Esau. And then, nung na-realize ni Esau na siyempre nakakain na siya nun, 'di ba? "Wait lang, ako dapat yung ibe-bless, pero si Jacob yung bliness ng tatay ko." Nagalit ngayon yung kapatid niya kay, kay Jacob and then doon nag-start yung death threat. Sabi ni Esau, "Papatayin kita kasi kinuha mo yung pagkapanganay ko. Nasarapan lang naman ako sa sopas, eh, tinook advantage mo naman."
So ang nangyari si Jacob, because he was so afraid sa nagawa niya, he was so afraid sa death threat na binigay sa kanya ni Esau. Ang ginawa ni Jacob, he ran away, umalis siya, tumakbo siya, nagtago siya, tinakasan niya yung ginawa niyang kasalanan. And what happened, akala ni Jacob, aalis lang siya. He ran away for parang siguro thinking niya 'no, siguro a few days lang 'to, but later he realized na yung pag-alis niya pala ay later, na-realize natin na yung pag-alis niya pala ay tatagal ng 20 years. So 20 years siyang nagtago dahil sa takot na siya'y patayin ng kanyang kapatid dahil sa baho. Nagtago siya for 20 years. Imagine that, 20 long years. 20 years of being captive by guilt and shame. 20 years niyang dala-dala yung guilt na nakagawa siya ng mali sa kanyang kapatid. 20 years na nag-struggle siya. 20 struggling years actually. Kasi alam niyo po yung 20 years na yun, na malayo si Jacob sa kanyang pamilya, ay hindi naging smooth at hindi naging madali para sa kanya. Alam mo nangyari sa kanya dun sa 20 years na yun na umalis siya sa bahay nila, 14 years dun nagtrabaho siya para makuha niya yung asawa niya, mga asawa niya. Kasi hindi lang po isa yung asawa ni Jacob, eh. So ang nangyari nagtrabaho siya for 14 years. Bakit 14 years? Bakit napakahaba? Nangyari kasi nung nakita ni Jacob, nagtrabaho siya, nagpunta siya dun sa uncle niya kay Laban. Nung nakita ni Jacob si Rachel, anak ng uncle niya, sabi ng Bible, gandang-ganda siya kay Rachel. There's something about Rachel, talagang na-a-attract siya at talagang gustong-gusto niya maging asawa si Rachel. So ang nangyari, gustong-gusto niya makuha si Rachel, so ang ginawa niya, kinausap niya si Laban. Sabi niya, "Uncle, I really want Rachel. Gustong-gusto ko talaga si Rachel. Puwede ko ba siyang mapangasawa?" Eh, ngayon si Laban sabi niya, "Eh, 'di gano'n kadali 'yun." That time yung kanilang mga anak, yung mga anak nila, yung mga asawa nila, possession ang tingin nila diyan. Pag-aari nila ang tingin nila diyan. Sabi niya, "'Di bas 'Di mo basta-basta makukuha yung anak ko. Sige, if you really want Rachel," sabi niya, "pagtrabahuhan mo for 7 years without pay." 7 years without pay, and then after 7 years makukuha mo at mapapangasawa mo si Rachel. Kung kayo, papayag kaya kayo? Live wi Live without pay? Parang parang ay sorry, trabaho without pay. Live without pay nga lang ayaw niyo na, 'di ba? Ayaw niyo ng pumayag. Minsan magpapanggap pa nga kayo magpapasa ng medical certificate para lang hindi without pay, eh, ano. So si Jacob, surprisingly pumayag siya. Kahit 7 years na walang bayad, para pagtrabahuhan niya yung love of his life, yung minamahal niya, yung gustong-gusto niyang babae. Okey lang sa kanya. Ang ginawa niya nagtrabaho siya, imaginin mo, hindi madali yung 7 years, yung 1 taon nga lang parang ang tagal-tagal. Imagine mo 7 years, siyang nagtatrabaho walang bayad kasi he is hoping that after 7 years ng kanyang pagpapagal, makukuha niya na si Rachel. But then, dumating na yung 7th year, dumating na yung araw na pinakahihintay siguro ni Jacob at alam niyo nangyari, dinaya siya ng kanyang uncle. Nung honeymoon night na-realize niya na yung pinakasalan niya pala ay hindi si Rachel kundi si Leah, na kapatid ni Rachel. Sabi niya, "Bakit ikaw? Bakit ikaw ang kasama ko dito? Dapat si Rachel yung pinakasalan ko."
And then, sabi niya kay Laban, "Bakit mo ko dinaya? Bakit si Leah yung binigay mo sa akin? Bakit hindi si Rachel?" Sabi ni Laban, kasi meron tayong nakagawian dito na dapat kung sino muna yung mas matanda, kung sino yung kung sino muna yung mas panganay, siya yung mauunang mag-asawa. So, dahil si Leah, mas matanda siya kay Rachel, ang gusto ni Laban, si Leah muna yung makasal. Si Leah muna yung mag-asawa. Sabi siguro ni Jacob, "Bakit ngayon mo lang sinabi? 7 years na akong nagtrabaho. Ngayon mo lang sasabihin na hindi pala puwede si Rachel?" To make the long story short, dinaya siya ng uncle niya. Pero alam niyo hindi nag-stop dun ang disaster na nangyari kay Jacob. Ang nangyari ang nangyari sabi niya, paano 'yan, gusto ko talaga si Rachel, Gusto ko talaga siya, gustong-gusto ko talaga siya, siya yung God's best ko talaga. Siya talaga yung binigay ni Lord for me." Sabi ni Laban, "Sige, kung gusto mo talaga si Rachel for another, um, work for another 7 years. Another 7 years without pay, ibibigay ko sa'yo si Rachel. Kung ako yun, 'di rin ako papayag." That's enough, 'di ba? Dinaya mo na ako ng isang beses, ngayon na naman parang lalamangan mo na naman ako. But surprisingly, si Jacob pumayag na naman siya. Ganon niya kamahal si Rachel. Kaya yung mga boys na nanliligaw diyan 14 days pa lang nanliligaw suko na. Naku girl, run away, 'di yan worth it, 'di ba? So, si Jacob, dahil gustong-gusto niya talaga si Rachel, handa niya harapin yung another 7 years ng paghihirap at pagtatrabaho para makuha niya si Rachel. And then on the 14th year, after nung, 7 years na pagtatrabaho niya ulit, nakuha niya na si Rachel. But after that, marami pang nangyari nangyari. Yung 7 years na yun, nadagdagan pa ng +6 years na pagtatrabaho niya sa kanyang uncle. Imagine that, 20 years kang nagtatrabaho, 20 years kang nagsa-suffer, 20 years na desperation ang nangyayari sa'yo, and your life was a disaster. Si Jacob yung buhay niya nung 20 years, nung umalis siya dun sa puter ng magulang niya, hindi naging maganda. Actually, hindi katanggap-tanggap, amen. Pero 'pag binasa ko 'to, um, 'pag binabasa ko 'to, um, parang sumasagi sa isip ko na deserve niya, deserve ni Jacob, 'di ba? Siya naman yung unang nandaya, 'di ba? Dinaya niya yung kapatid niya, 'di ba? Nagsinungaling siya sa tatay niya, so deserve niya yun. Sorry Lord. Kaya parang sa isip mo, kaya yan nangyayari sa'yo, kasi consequence mo yan Jacob. Sorry Lord, pero, kasi dinaya mo yung kapatid mo, dinaya mo yung tatay mo, nagsinungaling ka sa kanila. And many, many Christian nowadays, meron tayong mentality ng katulad ng kay Jacob, that we settle for less because we think deserve natin 'to, kasi nagkamali ako. Na okey lang yung buhay ko na ganito, kasi nagsinungaling ako, okey na lang na ganito yung buhay ko kasi nahihiya ako, Na kahit nahihirapan na tayo, ayaw nating bumalik sa Panginoon kasi nahihiya ka, kasi ang dami mong kasalanan, na naiisip mo na yung mga problema, mga trials, yung mga circumstances na nangyayari sa buhay mo, deserve ko lang 'to. Consequence 'to sa mga ginawa ko at consequence ko 'to sa mga kasalanan ko, na dapat mo na lang tanggapin na ganyan na lang talaga yung buhay mo kasi 'di ba yan yung pinili mo? Na kahit hindi maganda nangyayari sa buhay mo, okey lang yan, titiisin ko na lang.
Wala na, touch move na, eh. Nagawa ko na, eh, nagkamali na ako. Sabi sa Genesis, 31, verse 3, "Then the Lord said to Jacob," finally after 20 years nagsalita ang Panginoon kay Jacob. Ang sabi ni Lord, "Return to the land of your father and grandfather." So si Abraham 'to, "And to your relatives there, and I will be with you." Wow! And then the Lord said to Jacob, "Balik ka na. Balik ka na sa tatay mo. Balik ka dun sa land ng lolo mo. Dun sa mga relatives mo. Balik ka na dun. Balik ka na dun sa comfort zone mo. Balik ka dun sa kinalakihan mo." Sabi dun, "And I will be with you," sabi ni Lord. Na after 20 years na maybe iniisip mo na lang na okay ka na lang, na ayaw mo ng lumapit sa Lord dahil nahihiya ka. Ang sinasabi ng Lord sa'yo, balik balik na nag-backslide ka, eh. Tumalikod ka sa pananampalataya pananampalataya sa Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon sa'yo, balik ka na. Hindi lahat ng nagba-backslide wala sa church. Merong nasa church pero backslide na spiritually. Nandito sa church but the spirit is not connected, not in relationship with God. And God is telling to us right now, balik ka na. Sabi ng Lord, balik ka and I will be with you. After 20 years, after 20 struggling years, nagkaroon na ulit ng courage si Jacob to go back to his family. Bakit? May word na ibinigay ang Panginoon sa kanya. Kasi kinausap siya ng Panginoon. Bakit ba ayaw bumalik ni Jacob sa kanila? Kasi natatakot siya. Natatakot siya na baka totohanin ng kapatid niya yung death threat sa kanya. Natatakot siya na baka gantihan siya ni Esau dun sa ginawa niya. Natatakot siya na harapin yung consequence ng ginawa niya. Kaya mas pinili na lang niya na mag-suffer for 20 years kaysa harapin yung kinatatakutan niyang kamatayan. Na pinili niya na lang mag-suffer for 20 years kasi kaysa harapin yung consequence ng ginawa niya. Because of fear, he struggled a lot. Dahil sa fear, dahil sa takot na patayin ng kapatid niya, he struggled a lot. Dahil dun sa baka kasi patayin ako ni Esau. Baka kasi totohanin niya yung death threat sa akin. Dahil dun sa baka kasi nag-struggle siya ng mahabang panahon. And many of us, we are struggling. Not because God wants us to struggle. Nag-struggle tayo kasi tinitiis na lang natin, eh. At ayaw nating humingi ng tulong sa Panginoon. Ayaw nating bumalik sa Panginoon. And God is telling to us right now, come back, lumapit ka sa Panginoon. Alam niyo, fear will come upon you, upon us. That's for sure. But you can't let it live in you. Yes, darating ang fear, pero wag mo hahayaan na manatili siya sa puso mo. Wag mo hahayaan na mamuhay siya sa puso mo. Wag mo hahayaan na mag-camp siya sa puso mo. Ang sinasabi ng Panginoon, yung fear, darating talaga yan, eh. Laging may bagay at may bagay na katatakutan ka. Hangga't nandito ka sa mundo, may bagay kang katatakutan. May tao kang katatakutan, may sitwasyon kang katatakutan, may pangyayari kang katatakutan, pero sinasabi ng Panginoon, yes, fear will come upon you, pero wag mo hayaang manatili yan sa puso mo. Wag mong papasukin, wag mong pag-stayin sa heart mo. Because you know what, sabi si Jacob, yun ang malaking pagkakamali niya.
hinayaan niya yung takot niya na patayin siya na yung takot niya na patayin siya ng kapatid niya pumasok pumasok sa puso niya yung takot na yun na thinking na papatayin siya ng kapatid niya. Kaya lahat ng naging desisyon niya nakaangkla dun sa takot niya. You know what? Kapag desisyon natin nakaangkla sa takot natin, sure yun, hindi yun nakaangkla sa pananampalataya natin. Kasi ang faith, yun ang gusto ng Panginoon na mag-exist sa ating buhay. Ang faith and fear cannot coexist. Hindi pwedeng dalawa ang nasa puso mo. Mamimili ka lang. Sino ang iibigin mo? Fear? Is it fear or faith? Ano papapasukin mo sa puso mo? Takot o pananampalataya sa Panginoon? It's your choice. Amen? Kasi ang fear, nandiyan at nandiyan lang yan. Pero si Satan, tatakutin at tatakutin ka niyan. Gagawin niya ang lahat para matakot ka. Kasi alam niyo, alam ni Satan na kapag natakot ka, yung fear na yon, yung anxiety na yon, yung worries na yon, ang gagawin nun, papasok siya sa puso mo, ang mangyayari nun, it will take over your emotions. At pag nag-take over siya sa emotion mo, natatakot ka. It will take over your thoughts. So ngayon, lahat ng decision mo based dahil natatakot ka. At alam nyo, ang mangyayari nun, it will take over your body, kaya di ka na makatulog sa takot. Meron kang mga episodes ng anxiety, kasi you are afraid. And when you are afraid, you are not yourself. When you are afraid, hindi ikaw yan. Kasi hindi yan ang disenyo ng Panginoon sa'yo. Sabi ng binasa natin kanina, di ba? Hindi ka binigyan ng Panginoon ng spirit of fear, but spirit of power, love, and sound mind. Yan ang binigay ng Panginoon. So when you are afraid, it's not yourself. Hindi ikaw yan. At ang fear na nasa puso mo, kailangan mo yan ibigay sa Panginoon. And ask God, Lord, I need you. I am afraid. Alisin mo to sa puso ko. When you let fear to take over your life, it's going to push the faith out. Kapag ang fear, ang hinayaan mong manatili sa puso mo, time will come, kahit may pananampalataya ka, it will push the faith out. Kasi, hindi sila pwedeng dalawa sa puso mo. Amen? So, for 20 years, inalaw ni Jacob na mamuhay siya sa takot. For 20 years, lahat ng desisyon niya, not running from the will of God, but from the danger of life. 'Di ba? Natatakot siya na baka patayin siya ng kapatid niya. Dahil natatakot siya na baka patayin siya ng kapatid niya, pumayag na lang siya na abusuhin ng uncle niya. Dahil dun sa takot niya na baka patayin siya ng kapatid niya, pumayag na lang siya na 20 years siyang abusuhin. 20 years siyang mag-suffer. Naisip ko lang kung si Jacob nag-stay at home lang, I mean kung di siya umalis, kung di siya nag-skip, kung di siya tumakbo, maybe naisip ko, pwede naman siguro pakiusapan ng tatay nila si Iso, na, "Anak, wag mo naman gantihan yung kapatid mo, matuto ka magpatawad." Maybe, 'di ba? Pero ano, pinili ni Jacob na tumakbo kasi natatakot siya. And sometimes we run from the person or situation that we are afraid of. Pero di natin nare-realize na that we run into things or person or situation that is actually more dangerous. Tumakbo ka kasi natatakot ka pero di mo alam yung pinuntahan mo mas nakakatakot, mas delikado. Amen? Na may thinking tayo na kahit di Kristiyano yung nanliligaw sa'kin, sasagutin ko na yan, puwede na yan. Kasi natatakot akong tumandang dalaga. Natatakot ka maging matandang dalaga pero di ka natatakot na makapangasawa ka ng hindi Kristiyano at walang takot sa Diyos.
Na minsan, kahit alam kong mali yung ginagawa ng mga ka-office mate ko, kaya ko na mga kaibigan ko, pero kasi takot akong i-unfriend nila ako, eh. So, hayaan ko na lang, titiisin ko na lang kasi natatakot ako na i-unfriend nila ako. Na minsan kahit alam mo naman na maling mandaya sa business, na maling dayain yung, timbangan, eh, kasi baka malugi kami, eh. So, ang gagawin mo dadayain mo na lang, maiintindihan naman ako ni Lord, eh, right? Na minsan sasabihin nating, "I'm afraid of my future." Natatakot ako sa future ng family ko. Natatakot ako sa magiging buhay ng mga anak ko. So, ang gagawin ko kahit na sabihin ni Lord na huwag kang umalis ng bansa at dito ka na lang manatili sa Pilipinas, ay mag-a-abroad ako kasi natatakot ako sa future ng family ko, eh. Na para bang inaangkla natin yung future natin sa ibang bagay at hindi sa Panginoon. Amen? Dahil minsan natatakot tayo na, sa naniningil ng utang. Kasi sabi ipo-post daw ako sa Facebook, scammer daw ako. Dahil sa takot ko na i-post na dahil sa takot mo na i-post ka sa Facebook ng napag-utangan mo, ang gagawin mo mangungutang ka dun sa kabilang kapitbahay, pambayad dun sa inutangan mo. Na-gets niyo po? Na minsan, most of the time na tayong mga Christian, we settle for less, na okey na lang gan'to kasi natatakot ako. Ayoko ng mag-move forward kasi natatakot ako. Ayokong gawin yung mga tama kasi natatakot ako sa magiging resulta. Amen? Alam niyo 'pag takot ka, hindi mo nakikita yung danger ng magiging decision mo, eh. That's true. I've witnessed a lot, even myself. Kapag takot ka, sige kahit red flag na, hindi na yun yung nilaan sa'yo ng Panginoon. Pero dahil natatakot ka, sige okey lang magtitiis na lang ako, right? And God is telling, to us right now, pandarayan ni Satan yan kapatid. Satan is deceiving us. Nilalagyan ka ni Satan ng takot sa puso mo. Nilalagay niya sa isip mo, you're in danger. Move, run, go. Move, run, make decision. Ikaw naman magra-rattle ka. Magra-rattle ka. I mean, you're in danger, magra-rattle ka. Makakagawa ka ng stupid decisions. Makakagawa ka ng desperate decision. Amen? At alam mo, ang gagawin ni Satan 'pag nilagyan ka niya ng kasinungalingan sa isip mo at gumawa ka ng desisyon na naaayon sa pagkatakot mo, dadalhin ka niya sa place that is worse. That's worse, and that's what happened to Jacob for 20 years. Dahil yung desisyon niya nakaangkla sa fear at di nakaangkla sa faith, his life gets darker. Na mas dangerous pa yung hinatnan niya kaysa dun sa kinatatakutan niya. And sometimes yung fear natin, mas malaki pa yung naki-create na damage sa'yo. Kaysa dun sa kinatatakutan mo. Mas malaki yung nakukuha sa'yo ng kaaway kapag natatakot ka, kaysa dun sa kinatatakutan mo. Minsan, iniiwan natin yung mga tao, sitwasyon, pangyayari kasi iniiwasan natin masaktan, eh. Si Jacob ayaw niyang mamatay, kaya siya tumakas. Kaya siya tumakbo. Natatakot siyang mamatay, natatakot siyang masaktan, natatakot siya na i-face yung consequence ng ginawa niya. Kasi gusto natin, controlled natin yung sitwasyon. Natatakot lang naman tayo kapag hindi natin kontrolado yung sitwasyon, eh. Ang di natin nare-realize na we are doing more damage to ourselves kapag, ikaw ay puno ng takot. So finally, Jacob, got courage to go home. But,
before going home, bago siya umuwi, para malaman niya yung kahihinatnan kapag umuwi siya, para malaman niya yung kakaharapin niya, nag-send siya ng messenger. Nanigurado si Jacob. Sabi niya, "Lord, pauuwiin mo ko, 20 years na yun Lord, pinatawad na kaya nila ako? I mean, buhay pa kaya sila? Ano kaya puwede mangyari 'pag umuwi ako? May babalikan pa ba ako?" So, si Jacob, para makasigurado siya, nag-send siya ng messenger. So, nanigurado siya. You know what? A lot of us are like this. May pinapagawa ang Panginoon sa'yo, sinabi ng Panginoon sa'yo, "I will be with you." Pero ang gagawin mo, maninigurado ka. Gagawa ka ng action na hindi naman yun ang pinapagawa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, "Go home, I will be with you." Pero anong ginawa niya? Nanigurado siya na ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, "Anak, magbigay ka, ibigay mo ang nararapat sa Panginoon." Sabi mo, "Sige, test ko muna si Lord, eto lang muna, yung tira lang muna." You get me? Na-gets niyo? And si Jacob, nag-send siya ng messenger. Sabi sa Genesis, chapter 32 verse 3, "Then Jacob sent messengers ahead to his brother Esau, who was living in the region of Seir, in the land of Edom. He told them," sabi niya dun sa mga messenger, "Give this to my master Esau." Ito daw yung sasabihin nila, "Humble greetings from your servant Jacob." So, pinadala niya dun para sabihin na, para ipakita na, "Uy, mabait ako, 'wag mo akong papatayin." Until now, nakatira pa din ako kay Uncle Laban. Sabi niyang gano'n. "I have been living with Uncle Laban. And now, meron na akong mga cattle, meron na akong mga donkeys, meron na akong mga flocks, meron na akong mga servants." Okay, yung buhay ko dito at pinadala ko 'tong messenger na 'to kasi, para sabihin sa'yo na uuwi na ako. Ang sabi niya dun sa last, "And hoping that you will be friendly to me." At friends tayo ha, peace tayo ha, 'wag tayo mag-aaway ha. Nanigurado siya, eh. Actually, Jacob wanted to do the right thing. Gusto naman talaga niya umuwi, eh. But sometimes, kaya sinasabi na when you are afraid, walang faith dun. Kasi 'pag takot ka, gagawa ka ng desisyon na pinapakita mo na wala kang tiwala sa Panginoon. Si Jacob, 'di ba, hindi siya nagtiwala sa Panginoon nung sinabi ng Panginoon, "Uwi ka, I will be with you." Anong ginawa niya? Nanigurado siya. Ginawan niya ng, sarili niyang solusyon, ginawa niya ng sarili niyang aksyon. Ang sabi dun sa verse 6, after delivering the message, nung, na-deliver na nila yung message, nakabalik na yung messenger kay Jacob. Ito ang sabi, the messenger returned to Jacob and reported, ito yung sinabi nila, nakita na po namin yung kapatid mo. We met your brother Esau. And actually, on the way na po siya dito at may kasama pong 400 na army." Sabi ng messenger na gano'n. So, kung ikaw si Jacob, ayan na nga, parang siguro sasabihin mo na, "Ayan na nga ba yung sinasabi ko? Nalaman niya na yung address ko." Ngayon may pagkakataon na siya para patayin ako. Na ang ine-expect siguro ni Jacob na sagot,
Oo daw, magiging friendly daw siya sa'yo. Uwi ka na daw. Yung siguro ang ine-expect niyang sagot, yun siguro yung ine-expect niyang message sa kanya ni Iso. Pero ang sabi sa kanya, actually on the way na nga siya. Pasugod na siya papunta sa'yo at may kasama pong 400 na army. Sino ba namang 'di matatakot na 'pag alam mo yung kinatatakutan mo, mas tinakot ka pa ng mga nabasa mo, ng mga nakita mo, ng mga narinig mo. So sabi, ng verse 7, Jacob was terrified at the news. Sabi pa sa ibang translation, he was afraid and distressed. Sobrang stress siya. Na-shatter yung buong pagkatao niya. Nung narinig niya yung balita, balita ata, alam niyo, yung ginawa niya, "Oh no, susugurin na ako ng kapatid ko." So, ang ginawa niya agad, walang sabi-sabi, natakot siya. Sabi ng Bible, he divided his possession. O kayo diyan, magsama-sama kayo diyan. Tas kayo diyan, magsama-sama kayo diyan para 'pag inatake sila, yung nasa isang side, takbo kayo, yung nasa kabilang side, takbo kayo. Tapos 'pag kayo naman inatake, yung sa kabila, takbo kayo, Naninigurado siya, naninigurado na naman siya. Sanay na talagang mandaya. Ano, tapos ang sabi niya, para kapag inatake ni Iso na kapatid ko, meron pa din akong survivor. Meron pa ding makakapagtuloy ng lahi namin. Kasi baka ubusin niya yung lahi namin, Tapos ang sabi niya, para kapag inatake ni Iso na kapatid ko, meron pa din akong survivor. Meron pa din makakapagtuloy ng lahi namin. Nung natakot siya, anong nangyari? Yung desisyon niya affected and anchored by fear. Gumawa siya ng unnecessary decision. Actually, di yan kailangan. Hindi niya kailangan i-divide yung mga tao sa paligid niya. Kasi minsan, kapag yung desisyon natin anchored sa fear, naapektuhan natin yung mga tao sa paligid natin. Nakakagawa tayo ng mga desisyon na makakaapekto sa mga tao sa nakapaligid sa'tin. Na kayo lang naman yung nag-away pero dahil takot na takot ka na mawalan ng mga kaibigan, siniraan mo na siya sa iba. Humanap ka na ng kakampi mo. Ang nangyari ngayon, buong pamilya na, buong relatives na yung nag-away-away. Nage-gets niyo po? Na sometimes yung mga ginagawa natin out of fear dahil sa takot, nakakaapekto ng hindi maganda sa ating mga kapatid, kaibigan, mga mahal sa buhay. Actually, recently, ah, merong sinabi sa'min yung senior manager namin. Actually, 'di ba, senior manager tapos ang kasunod na nun kaming dalawa nung ka-team ko. Tapos sabi niya, "Kailangan niyong mag-step up." Ganyan. Kasi start na nung project nung senior manager namin. So, sabi sa'min, "Kailangan niyong mag-step up." Siyempre kami, 'di ba senior manager yun, tapos kami, siyempre bago pa lang kami 'di ba na ano, na part ng project ganyan. Wala kaming history sa ganong klaseng project tapos sasabihin sa'min mag-step up kami ganyan. So, ang unang reaksyon ko siyempre natakot ako, baka magkamali ako, baka hindi namin ma-win yung client ganyan. Natakot ako. So, ang ginawa ko out of fear, gumawa talaga ako ng bagong CV. Gano'n. So, minsan out of fear, you made stupid decisions. You made unnecessary movement. Para saan? Dahil natatakot ka. And minsan yung mga desisyon natin, kaya kailangan natin bantayan kapag yan ay out of fear, kapag yan ay dahil sa pagkatakot, magugulat ka. Sinayang mo lang yung oras mo. Kasi it's nonsense
Hindi siya kailangan. Unnecessary. Jacob was terrified at dahil tayo, dahil natakot siya, gumawa siya ng mga unnecessary decisions. Mga kapatid, wag mong hayaan na ang fear ay manatili sa puso mo. Kasi sa totoo lang, mapapagod ka, magsasayang ka ng oras mo. Kasi gagawa ka ng mga bagay na hindi naman naaayon sa plano ng Diyos para sa'yo. Well, I understand Jacob kung bakit siya natakot. Kasi naman may 400 army. May 400 army. Sino ba namang hindi matatakot? Nakita ko yung sarili ko na Lord, oo nga 'no, oo nga, ganito nga kami. Na yung mga, pamamaraan mo, yung mga nangyayari sa buhay namin, we think, of God's way as breaking point na parang nangyayari yan sa buhay natin na para parusahan tayo, para pahirapan tayo, para ipamukha sa'tin na nagkamali tayo, para sabihin, sa'yo na mali ka, hindi tama yung ginawa mo, makasalanan ka. Nakikita natin yung mga circumstances ng buhay natin na nangyayari sa atin ay as parusa sa atin ng Diyos. But the Lord is telling us, hindi mo kailangang gumawa ng mga stupid decisions. Hindi mo kailangang gumawa ng mga unnecessary decisions. Nakalimutan mo ba? I will be with you. Sasamahan kita Ako nagsabi sa'yo niyan, kaya sasamahan kita. And after verse 8, here comes verse 9. After matakot ni Jacob at hatiin niya at gumawa siya ng mga unnecessary movements, unnecessary decisions, here comes verse 9. Sabi dito, then Jacob prayed. Nung natakot siya, gumawa siya ng mga unnecessary movement, unnecessary decision. Nag-pray siya kay Lord. Lord, Lord, Lord. 'Di ba ikaw ang nagsabi sa akin na bumalik ako sa amin? 'Di ba sabi mo sa akin, you will be kind to me? 'Di ba sabi mo sa akin, you will be with me? Lord, takot na takot ako ngayon. Kasi itong si Esau, sasalakayin daw ako, may 400 men daw. May 400 men daw. 'Di ba ikaw yun naman ang nagsabi sa akin na bumalik ako? 'Di ba ikaw naman yun ang nagsabi sa akin na sumunod ako sa'yo? Pero bakit may nangyayari na hindi maganda sa akin? Na Lord, sabi mo, magbigay ako sa'yo, sabi mo maging tapat ako sa pagbibigay ko. Bakit nung naging tapat ako nalugi yung negosyo namin? Lord, bakit kung kailan naging Kristiyano ako nag-join ako sa TGPM, tsaka naman ako nagkaroon ng persecution, saka naman ako nagkaroon ng opposition. Lord, bakit kung kailan na nagsisimba na kami buong pamilya, saka naman nagloko yung tatay ko? Lord, bakit? Jacob prayed to God, reminding God na pinangakuan mo ko, Lord May pangako ka sa akin, pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? You know, the best thing to do when you are afraid, pray. The best thing na pwede mong gawin 'pag natatakot ka na at hindi mo na alam kung anong gagawin mo, meron kang, kakaharapin at meron kang kaharap na laban sa buhay mo. The best thing to do is manalangin ka sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, hindi natin kayang solusyonan ang problema natin sa mundo. That's for sure. Hindi natin kayang solusyonan 'yan by our own strength. Only God has the power to turn our situation around. Si Lord lang ang may kakayahang baguhin yung sitwasyon mo. So kung si Lord lang ang may kakayahan na baguhin ang sitwasyon mo, huwag ka na gumawa ng unnecessary decisions. Diretso ka ng lumapit kay Lord. And minsan gagawa muna tayo ng solusyon bago tayo lumapit kay Lord. Lord, wala na talaga akong malalapitan. Ikaw na lang. Mali. Dapat si Lord muna ang lapitan natin kasi alam niyo 'pag si Lord ang una mong nilapitan, 'di mo kailangang mapagod. Hindi mo kailangang mangailangan. He is the source of everything. So kung natatakot ka sa future mo,
natatakot ka sa buhay ng mga anak mo, natatakot ka para sa pamilya mo, natatakot ka sa career mo, pray to God, "Lord, 'di ba sabi mo sa'kin, you will be with me? 'Di ba pinangako mo sa'kin, you will be with me? 'Di ba sabi mo, Lord kung, susunod ako sa'yo, pagpapalain mo ako at sasamahan mo ako." Pray to God and remind God of His promises. Dahil ang Lord, hindi siya bumabali ng kanyang mga pangako. He is always true to His promises. Lagi siyang tunay at totoo sa kanyang pangako. Sabi niya do'n, "I'm afraid na aatakihin ako ng kapatid ko at baka atakihin din niya yung mga asawa at mga anak ko." Sabi sa verse 12, "But you promised me, I will surely treat you kindly and I will multiply your descendants." Sabi, "Lord, alam ko may, kakaharapin akong battle, pero pinangako mo sa'kin, eh, may pangako ka sa'kin, may binitawan kang, salita sa'kin, eh. May salita ka sa'kin yun yung ang panghahawakan ko, Lord, na natatakot ako, Lord, pero alam ko kasama kita. Na nahihirapan ako, Lord, pero alam ko kasama kita. Na instead na magtampo sa Diyos, na nagkakaroon ka ng problema, lumapit ka pa lalo kay Lord. Many of us, kapag nagkaproblema tayo, magtatampo tayo sa Lord. Lord, sabi mo, ganito 'pag ginawa ko 'to, ganito mangyayari, bakit hindi naman? Minsan nagtatampo tayo sa Diyos. Lord, sabi ko, maglilingkod ako sa'yo, basta buhayin mo lang yung tatay ko. Tapos hindi mo naman tinupad. Nagtampo tayo sa Diyos. Sometimes, but God is telling us, mga kapatid, learn to trust God. Paniwalaan mo yung mga pangako ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, totoo siya sa kanyang mga pangako. After the breaking news, nanalangin si Jacob sa Panginoon. In the middle of distress, in the middle of fear, nananalangin si Jacob sa Panginoon. He called out to his God. And after praying, matigas talaga ang ulo ni Jacob. After niya manalangin sa Panginoon, gumawa pa din siya ng mga stupid decisions. Nag-send na naman siya ng mga messenger. Sabi ng Bible, messenger after messenger, wave after wave. Nag-send to bribe si Esau na baka sakaling along the way, pagka pinadalhan kita ng mga regalo, kapagka sinabi ko na mabait na ako, na nagbago na ako, na-transform na yung buhay ko, baka sakaling magbago yung decision mo. Baka sakaling di mo na ako patayin. Because he was so afraid and he was so terrified. Gumagawa siya ng mga unnecessary decision kasi sa totoo lang, um, nagpapagod lang nagpapakapagod lang sa kanya. Napagod lang siya, eh. Nag-send ng gift thinking na by doing that, magbabago yung desisyon ni Esau. Ganyan tayo sa Panginoon minsan, eh. Pagtatakpan natin yung mga mali natin by doing good things. Magsisimba ako para mabawasan yung mga kasalanan ko. Magsisimba ako para mawala naman yung guilt sa puso ko. Magbibigay ako ng limos sa kapwa, magdo-donate ako sa church. Bibigyan kong, regalo si pastor kasi birthday niya ngayon, eh. We thought by doing that, it will make God love us more. You know, in reality, there's nothing you can do to make God love you more or less. Wala. Wala kang puwedeng gawin para mas mahalin ka ng Diyos at ah, para hindi ka na mahalin ng Panginoon. Kasi ang love ni Lord is unconditional. Hindi siya nakadepende sa ginawa mo or sa ginagawa mo. Ang love ng Lord nakadepende sa kadakilaan niya. Amen? Na hindi natin kailangan i-bribe ang Panginoon para patawarin tayo. Hindi natin kailangang, pagtakpan ang mga pagkakamali natin.
You know, the best thing that we can do with our mistakes, harapin mo. Face the consequences of your mistakes. Face the consequence of your decision. Harapin mo. Si Jacob, nag-send ng gift and thinking niya kasi magbabago yung desisyon. Minsan we have good intentions but bad decisions. Maganda naman yung intention natin eh. Pero minsan mali yung mga nagiging desisyon. Hindi mo kailangang i-bribe ang Panginoon para patawarin ka niya. Kahit hindi ka pa nabubuhay, kahit hindi ka pa humihingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na niya eh. Pinagbayaran niya na yung mga kasalanan natin 2,000 years ago. Wala pa tayo no. Sabi ng salita ng Panginoon, past, present, and future sins, pinagbayaran na ng Panginoon. If you only believe in Him, kung maniniwala ka lang sa Panginoon, pinatawad ka na niya. So, hindi mo na kailangang i-bribe ang Panginoon. Bigyan o suhulan ang Panginoon para patawarin ka. No. Kasi pinatawad at minahal ka ng Panginoon for who you are. And here comes Esau. Yung kinatatakutan ni Jacob ng matagal na panahon, nandyan na. Dumating na. Sabi sa chapter 33 verse 1, then Jacob looked up and saw Esau coming with his 400 men. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sabi siguro ni Jacob. Ayan na, parating na yung matagal ko ng kinatatakutan. He is coming with his army, 400 men. Nung nakita niya na naman yung kinatatakutan niya, ang ginawa na naman niya, dinivide niya na naman yung mga possession niya. Mahilig to sa division eh. Dinivide niya na naman yung mga anak niya. Dinivide niya yung mga anak ni Leah, yung mga anak ni Rachel, tsaka yung mga anak ng servant wives niya. Ginawa niya, yung servant wives niya, nilagay niya sa unahan. Then followed by Leah's family, then yung mga anak ni Rachel, kasama si Joseph that time, no? So, ang ginawa niya, nung nakita niya yung kinatatakutan niya, hindi muna siya nag-antay. Ang ginawa niya agad, he move, act. Alam niyo mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, stop doing things on your own. Antayin mo ang gagawin at sasabihin ng Panginoon sa'yo. Huwag ka magpatiuna sa Diyos. Huwag mo pangunahan ang Diyos sa plano niya sa'yo. Amen? Yung plano ng Panginoon sa'yo, always good, perfect, and pleasing. Huwag mo pangunahan yun. Huwag mo i-try gawa ng paraan. Huwag mo try gawa ng solusyon yung sitwasyon mo. Kasi, si Lord ang tutulong sa'yo. Si Lord ang gagawa ng paraan kung paano ka niya tutulungan. So, sabi sa verse 3, then Jacob went on ahead. Nung naayos na niya lahat, okay, kung sino man unang atakihin, yung iba, takbo na ha. Nung naayos niya na lahat, ang sabi sa Bible, verse 3, then Jacob went on ahead. As he approached his brother, nilapitan niya yung kapatid niya, at ang sabi, he bowed to the ground 7 times before him. Nagmamakaawa siya kay Esau. Wag mo kaming patayin, maawa ka sa amin. Wag mo kaming papatayin. Alam ko nagkamali ako, pero wag mo kaming papatayin. But verse 4, then Esau ran to meet him and embrace him, threw his arm around his neck and kissed him. Nung nakita ni Esau yung kapatid niya, hindi niya sinamantala yung pagkakataon na para patayin yung kanyang kapatid. Instead, ang sabi sa Bible, he ran and embraced him and kissed him. Takot na takot, takbo
ka ng parang takbo ng takbo ka, takot na takot ka, gusto lang naman ng Diyos na i-embrace ka, takot na takot ka, hahalikan ka lang pala ng Diyos, takot na takot ka lumapit sa Panginoon, guilty ka, hiyang-hiya ka sa Panginoon, eh, si Lord nag-aantay lang naman na yakapin ka niya. Si Lord nag-aantay lang naman pala na iparamdam sa'yo yung acceptance, yung forgiveness. You know, while I was reading this verse, familiar 'tong scene na 'to, eh. Familiar 'tong senaryo na 'to sa akin. And this scenario is the same with scenario in Luke 15. Sabi sa Luke 15 verse 20, ito yung story ng prodigal son, nung nag-decide siya na bumalik sa kanyang tatay. Ito yung sabi dun, "But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him." God is speaking to all of us. Hindi mo na kailangang matakot. Gusto ka lang naman yakapin ng Panginoon, eh. Hindi mo kailangang mangamba. Nandiyan ang Panginoon tatakbo para sa'yo, para yakapin ka, para iparamdam sa'yo yung acceptance, para iparamdam sa'yo ang pagmamahal. Amen? Maybe it's been too long for you. It's been too long that you've been afraid. It's been too long that you are hiding. It's been too long that you are escaping. It's been too long that you are running away from God. Just because you are afraid to face the consequence of your action. Sobrang takot ka. Pagod na pagod ka na kakatago. Pagod na pagod ka na umiyak mag-isa. Di mo naman kailangang umiyak mag-isa, eh. May Diyos na sasamahan ka. Pagod na pagod ka ng kimkimin yung galit sa puso mo. And God is saying to us, to all of us, you want forgiveness? You want reconciliation? Go back. Face the consequences. Face your fear. And you will see God will be with you. That yes, there are consequences of our wrong decisions, of our mistakes. Meron po talaga, eh. Meron po talagang consequences yung mga mali nating desisyon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, while facing those consequences, while facing your fear, I will be with you. 'Di ba? Tayo 'pag alam mong may kasama ka, yung takot mo lesser, eh. Kapag nasa isang lugar ka, na takot ka, at the moment na nalaman mo na may tao dun, kahit di mo nga siya ka-close, eh, but the moment na nalaman mo na may tao dun, yung fear mo nababawasan. Paano pa kaya 'pag nalaman mong ang Diyos ang kasama mo? He is, everywhere. 'Di ba sabi sa Bible, He is present everywhere. Kaya gustong-gusto ko yung ano, eh, yung biblical name ko, eh, Shammah. He is there. He is with you. He is ever present even now. Even na ngayon nakikinig ka, even yung ngayon na nagsasalita ako, He is with us. For sure that fear will disappear. For sure that fear will come out. Mawawala ang takot because the Lord is with you. Sometimes, you just have to remember that the Lord is with you. Alam mo naman yun, eh. Alam mo namang kasama mo ang Panginoon. Alam mo namang mahal ka ng Panginoon. Alam mo namang tanggap ka ng Panginoon. Alam mo namang niyayakap ka ng Panginoon. But sometimes you have to remind yourself, mahal ako ng Diyos. Tanggap ako ng Panginoon at ang nais ng Panginoon, yakapin ako at iparamdam sa akin ang kanyang presensya, ang presensya niya. Amen. Lord, you have been so good to us. Lord, di po kami deserving ng pagmamahal, ng awa, ng habag mo, Panginoon. Pero salamat, O Diyos, that despite of our shortcomings, despite of our mistakes, despite of our mess,
Salamat na tinanggap mo pa rin kami. At salamat, Panginoon, na minamahal mo pa din kami. Niyayakap mo pa din kami at niyayakap mo kami ng iyong presensya. Marami pong salamat, Lord. Lord, you have been good to us, so good to us. Lord, patawarin mo kami in those times na instead na tumakbo kami papunta sa'yo, tumakbo kami palayo. Patawarin mo kami, Panginoon, in those times na hindi namin pinagkatiwalaan yung pangako mo at gumawa kami ng mga sarili naming desisyon. Patawarin mo kami, Panginoon, in those moment, Lord God, na nakalimutan namin na i-aangkla ang pananampalataya sa'yo. Patawarin mo kami, Panginoon, and right now, Lord God, we are coming back to you. Lumalapit kaming muli sa'yo, Panginoon, bowing down before you, asking for your forgiveness. Lord, iparamdam mo sa amin ang yakap mo, Panginoon. Iparamdam mo sa amin ang presensya mo, Panginoon. Iparamdam mo sa amin ang acceptance mo. You have been good to us, O Lord. Kapag naiisip namin kung gaano kakabuti, hindi namin mapigilan na purihin ka. Hindi namin mapigilan na ipagsigawan ang pangalan mo. Because you are so good. You are so good to us. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Alright, thank you, Sis Yang. Think take over ko muna, wala ata si Sis Beverly. But let's go na po sa ating pong take.